Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod Ronde TV. Mutuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga ang panayam ng mga kapitbahay ng isang reporter mga kababayan na nandoon nga sa pamamahay mismo ni Nanay Rosalinda ba ito mga kababayan. Yun nga yung pinatay at pinugutan ang ulo nitong si Mario Forton mga kababayan, na kasalukuyang nakakulong na, at sana nga mabitay na itong tao na ito. Ay mga congressman, mga senador, dapat ibalik niyo yung parusang bitay, kasi nga tingnan niyo naman ito, kahit na senior citizen, pinatay, pinutulan pa ng ulo. Ito nga mga kababayan ang panayam ng mga kapitbahay kung ano ba talaga ang ugat ng pag-aaway ng magkapitbahay na ito na humantong sa pamumugot ng ulo ng isang senior citizen na babae pa mga kababayan. Ito sabay-sabay na natin itong panoorin. Kung sa panimalay ni kinsay tag-iyaan ni sir Nanay Rosa, mga pilay edad siya 64 66 din mga kababayan. Mga dugo 66 yan, may mga dugo pa daw. Yan, tindahan ni Nanay Rosa yan diha siya gaduyan. Diyan siya nagduduyan mga kababayan. So okay, mao ni ang panimalay ni Nanay Rosa mga katropa. Diin gikaingon nga gitigbas ni Mario Forton ang nagpuyo ni ini. Duha lang sila sa iyahang bana. Kisay ngalan sa iyang bana? Si Tora. Okay. Sumo ni mga katropa diri siya sa sulod. Kung atong makita aduna pay mga dugo diya sa sulod. Matud pa sa nakahinabi pud nato nga igsuon ni ining suspect nga iya pa daw kunong giluba sa makaduha kay gayon pagkahuman iyang giputlan og liog dayon gibitbit dito sa may barangay office, barangay hall adunay usa ka facility dito gipatong sa mao nga bangko. Mao pa iyahang ingon nga paghulat mo diri kay dalan ta mog regalo. So mao to nga pagbalik niya mga katropa, ang dala niya nga regalo ang mao na tong ulo ni Nanay Rosa nga ang rason po niini kay matud pa gihinganlan siya o ginatawag siya og kawatan. So mao po iyahang gika-trigger mo hinungdan nga na-trigger ang suspect rason nga nagkuan pod na nakahimo sa maong krimen ang suspect mga katropa nga si Mario Forton. 49 anyos ang suspect na ini, samantalang ang biktima nga si Nanay Rosa usa ka babaye naa sa mga 60 na kapin ang pangedahon. So mao ni unsa ni nga purok diri sir? Purok 1 barangay Kanayugan, Bayugan City. So amo ni ang nagpabilin sa iya karong mga paninda. Sir, sa imong pagkabantay dili sirado ning tindahan ganiha. Abli lang daw ni ang tindahan. Okay. Okay. Ang suspect sir, man po ito nagpuyo. Ay, kana nga balay. So mo din ang balay sa suspect. So magkatabi. Yun nga mga kababayan, dumating daw yung suspect doon at yun nga bigla na lang pinagsasaksak itong biktima na si Nanay Rosa. Ang kasama daw nitong si Nanay Rosa ay yung kanyang asawa na si Tura mga kababayan. Matanda na rin siguro talaga ito kaya wala na rin nagawa mga kababayan. At may mga bakas pa ng dugo na nandoon sa tindahan at yung pinakita naman ng isang reporter mga kababayan ay itong bahay ng suspect. Yan, bahay ng suspect yung pinapakita na sinasabing tawag nito mga kababayan, doon nakatira. Malapit lang ito mga ito talagang magkapitbahay mga kababayan. Tapos nagawa pang patayin itong suspect na itong kanyang kapitbahay. At yung nakakahagigil nga mga kababayan, matanda pa yung kanyang biniktima.
Pira gid sila, no? Tapad lang ang kuan lang gyud. Tapad ra ang ilahang luna sa gipang tukuran sa ilang mga balay mga katropa, no? So mao ni ang ilahang biki lagi nga matud pa ginanganlan siya og kawatan sa biktima. Rason nga mga katropa nga mao ni natigbas hinuon niya ang usa ka tigulang. Sir, sa inyong pagkabalo sir, silingan man gyud mo diri, no? Unsa ka tinuod nga ginatawag niya og kawatan ang kuan? Ginatawag man niya og kawatan daw ning suspect kani si Mario. So mula gini away magsilingan tungod kay gipasanginlan nga nangawat og manok. Pero unsa man ang manok, gikulong niya didto or nakita sa kulungan? Kani isa pud ni sa giawayan nila. Yun ang mga kababayan, ang talagang pinag-awayan ay yung pagnanakaw nga ng manok. Binibentang nitong suspect na si Mario mga kababayan. At ayun sa kapitbahay na ito, ay nakita naman daw talaga yung manok ni Nanay Rosa na nasa kulungan nila, anong manok nila, nila Mario mga kababayan. Kaya pala galit na galit itong tao na ito dahil totoo pala talaga na magnanakaw siya. At napahiya siya sa kanyang mga anak. Dito napahiya mga kababayan. Ayaw niya lang siguro mga kababayan malaman na mga kapitbahay na talagang magnanakaw ito. Baka may balak pa ito magnakaw pa ng mga manok sa kanyang mga kapitbahay. Sinasabi nga niya mga kababayan nung ini-interview ito na napahiya siya sa kanyang mga anak dahil sinabihan siya na magnanakaw na hindi naman daw totoo. Kung hindi naman totoo, huwag mo igagalit. Pumunta ka ng barangay, patawag mo yung nagbintang sa'yo. Hindi yung patayin mo, doble-doble tuloy yung inabot na kahihiyan ng iyong mga anak na sinasabi mo may binata ka na, may dalaga ka na. Sa palagay mo ba hindi nila dala-dala yung nabansag sa'yo na kriminal at magnanakaw? Diba mga kababayan? Kinsa man po'y naglabay ani diri? Si lagi kay murag sa iyaha maning mga pananom. So ang mga bata pamilyado tong lalaki. Okay. So dire gaagi sila oni nga matunok ang mga bata. Mo to isa sa ilang giawayan. Mao lagi daw daghan na daw sila bikil. Oo. Sige. Salamat kayo kay amo putong adtuon ang kuan. So mao ni mga katropa, no. Maura na ang distansya sa ilahang balay ni Mario Forton og ni Nanay Rosa. Ang nagbiki lang sa manok, kaning bulak or daghan pag mga siguro gipang kabikilan ani kay lisod pud kayo og maura tong panagbangi nila mga katropa unya na kuan na, no, may sangput na dayon sa mao nga panghitabo. Matud palagi sa uban daghan na ang sige ra daw na sila bikil. Mangita tag residente diri mga katropa. Yun din sa daanan mga kababayan, yun din yung pinag-aawayan nga. Yung ma'am kinsay lain mga silingan diri? Kaysa manggi mga unsa manggi inyong namatikdan ana sa ilaha? Kato sila kayo po, sila si ate o. Ali ti. Dili ka dapat ti. Dili makabidyohan interview. Gamay lang sa ikaw ra dapat ni. Ha? Ana lang wag gid mo nadungog na singgit siya og Wala. Ang nakuanan ra nila gay na nakalalis lang sila. Wala man. Ti ali ti. Magtabi mag-inisyurahan na anay ta. Ha? Pero kanang sa inyohang namatikdan isip mga silingan diri, unsa man gyud silang duha? Nagsige na gina sila bikil. Oo. Bikil uli anak. Okay. Mga unsa oras na hitabo? Sa inyong nabantayan? Alas 6 to diha nagkuan. Nagbikil na sila mga alas 6 pero. Iyang tanom lagi. Lagi kay naa may tanom dito sa gilabay sa dalan nga tunukon. Mo to ilahang gibikilan pod.
sama kay ulan. Sige po ulan no. Oo. Pero ang dako gyud ani nila nga lalis is kaning kawat. Ginapasanginlan man daw siya nga. Ingan man siya ni nanay gud nila, gina siya nga. Ana man si Mario. Bagay ka nga dili ka magpuyo diri. Ingon po dahil si nanay, ikaw ang dili. Bagay mo puyo diri kay kawatan kag manok, ang mga manok diri sila imong pangawat. Dito na suko sa puton moton ganaana na si puton og kuy. Ano niya si nanay. Buhat ko si nanay og sundan. Kuan na rin. So, hapit na gyud dapat to sila magtinig basay. Nagdinaay na sila o ginagiban. Dito to na sila. Pero sa inyong namatikdan, mga pila na ka bulan sila diri nga gabi kila? Madugay na gyud siguro. Okay, mag 1 year pa man si Tirosa. 1 year pa man si nanay. Okay. Purok uno ni diri no? Purok uno kanayogan. So mo ni mga katropa, kung inyong makuan kanang balaya kana kang Nanay Rosa kani kang Fortun. So dikit ra gid na ilahang mga luna mga katropa. Diin nga ang manok siguro. Unsa man ang manok ani ni adto sa tangkal or asa man ya nakit-an ang manok kanang makaingon man nga istorya ra gyud na kay duya. Kuan lagi kana mga wala ang manok niya siya ipasanginlan. Siya mapasanginlan. Dito to na si Mario siya dato lang manok. Sa manok niya. Dili ka bagay ko lagi kawatan ka dito. Okay. So mo to mga katropa no. Base sa mga witness nga mga silingan diri, ang nahitabo is mauna kanang mapasanginlan lagi. Pamilyado ba ang laki? Naay iyahang asawa, anak na po diri. Sige. Yun ang mga kababayan, ayon sa mga kapitbahay ay wala man lang silang narinig na humihingi ng tulong itong si Nanay Rosa mga kababayan. Tahimik nga daw ito, talagang hindi man lang nakapalag itong matanda mga kababayan. Pero nung kinaumagahan mga kababayan, doon pala sila nagsigawan at itong si Nanay Rosa ay kumuha daw ng itak at ito namang lalaki na si Mario, itong suspect na si Mario Fortun ay lumaban daw. Tumakbo pa nga daw ito mga kababayan, pero ayon sa narinig dating balita, mga balita na itong si Nanay Rosa ay sinugo daw ito itong suspect na ito ng itak dahil nga sa pagtatalo nila, at sinigawan nga daw itong suspect na ito na si Mario na hindi mga kababayan na itong si Mario mga kababayan ay sinabihan daw si Nanay Rosa na hindi ka bagay tumira dito sa lugar na ito. Tapos naman ginantihan naman ni Nanay Rosa itong biktima nga mga kababayan na ikaw ang hindi dapat tumira dito dahil magnanakaw ka ng manok. Doon nagsimula mga kababayan yung talagang galit ni Mario dahil sinabihan daw siyang magnanakaw ng manok. Pero ayon naman sa mga kapitbahay mga kababayan, marami daw talagang manok ang nawawala at nakikita naman daw doon sa kulungan ng manok ni Mario. Kaya ikinagalit ng tao na ito dahil siguro mga kababayan ay nabuking itong demonyo na ito mga kababayan. Yun na nga sana nga ay maibalik na yung parusang bitay dahil sobra-sobra na mga kababayan marami na tayong naririnig, nakikita na mga patayan na talagang karumal-dumal mga kababayan, katulad nito sa pangyayaring ito na pinugutan ng ulo at dinala pa yung ulo doon sa barangay hall at talagang pinagmamalaki pa ng suspect na sinasabi na ito regalo ko sa inyo, ulo ng tao. Tindi ito yun ang mga kababayan, pasensya na at hindi natin mapaliwanag sa inyo ng may paliwanag sa inyo lahat yung sinasabi na yung pangyayari nga mga kababayan dahil Bisaya nga, pasensya na at hindi natin lahat siya matranslate. Yun ang hanggang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Happy New Year ulit sa inyong lahat. Sana nga sa taong ito maibalik na yung parusang bitay para naman sa mga ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, bitay dapat ang parusa mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.